Kabayang araw po sa inyong lahat. Kami po ang Baitang 10 ng Mahal na Birhen ni Lourdes. Narito kami ngayon sa Barangay Valdez, Florida Blanca, Pampanga upang manaliksik para sa aming gawaing paglalago. Bayang araw po sa inyo, officials. Yes. Kami po ay mga Likewise. mag-aaral sa St. Augustine Academy of Pampanga Incorporated mula sa Baitang ika-10 ng Mahal na Birhen ni Lourdes. Yes. Ako po si Jeremy M. Bonyo. At ako Yes. naman po si Francis Chloe G. Sazon. At narito kami upang magsaliksik ng impormasyon para sa aming gawaing paglalago. Bago ang lahat, maaari po ba kayong magpakilala? Meron po kaming kaunting question tungkol doon. My name is Antonio Nangkil Kasupanan as punong barangay. Ano ba? My address is Sancho Street. Ini? Yan. Ilang taon na po kayo? I am 64 years old, Ilang years na po kayo nanonood? almost 11 years. Para sa akin, dapat tumatagal ka, hindi tumatanda ka lang. Dapat there must be an improvement of the place that you are leading. Is it you want to? Alam ba yung ibig sabihin ito? There must be an improvement habang nakaupo ka. Ano ako? Progressive ako eh. More on improvement. Nag-improve, tumatanda ka for nothing. That's very bad. That's yung ugali ng mga, what do you call this, traditional. I am not a traditional politician. Ano ako, more on progress ako ng lugar. When I'm here, I make sure there's improvement in my barangay. Ganun lang. Yeah. Any question? Another one? Ano-ano po ang mga proyekto na naisagawa na ng barangay kapag may mga dumadating po na iba't ibang uri ng kalamidad sa ating lugar po? Masasabi po ba ito ay naging epektibo? Yes, kasi ka prevention eh. Sabi ko nga, yun na yun. The word itself, prevention. Nakikipag-inuman ka. Tapos yung bahay mo, tapos nagiba yung bahay mo. Nagiba yung bahay mo. Walang niya ka, nakikipag-inuman ka, hindi mo tinalik. Prevention. Sige, yun na yun. Ngayon kung talagang malakas, we can do anything here. Wala tayong magagawa. Everybody will suffer. Okay? Like that. Ang barangay ba ng may evacuation center na pinupuntahan ng mga tao kung kailangan nilang lumikas sa kanilang tahanan, saan ito matatagpuan po? Ito, this one. Dalawa lang, school, ito, simbahan. Tapos meron kang dapat naka-prepare na pagkain. Nakikita nyo, picture niyo yung baba ko, dami na yung pagkain, bigas. May grocery na dyan. Eh, yung mission and vision ng barangay, hindi pa nilagay ni Tres eh, nasa kanya. Ano pa? Yun, dapat lang you must be 2 to 3 step ahead. Kumbaga sa driving, may mga batang naglalaro. Hindi mo sila pakilala. Yung pala, alam mo, may bata, biglang ganyan yan. Pag may bata, be aware ka na, may bata. Alam mo yung bata, they don't care, biglang lilipat yan. Okay? Pag driving lang yun. Lumipat kasi siya bigla eh. Nasa iyo pa rin ang doon, pagkukulang. Nakita mong bata yan eh. Pero yung una doon, yung mga bata kailangan under the supervision of magulang. Okay? Ganun lang yun. Ano eh, conduit yan, tung yan. Pero ako simple lang. Pag nagmamaneho ako, huwag naman dumating sa akin. Pag nagmamaneho ako, may bata, or something, may mga batang magbabay, mga bata, they don't care. Nakagitna, pagandaan mo na yan. Pagandaan mo yan. Dahil yung mga yan, naglalaro yan. Hindi lang inisip yung madidisgrasya sila. So ikaw, may base sa kanila, you must be 3 step ahead. O, mabrero ka na. Ang mga bata na po. Ano na lang. Kaysa, kaya ka na sa kasaan eh, yung naglalaro kayo sa kasada, what yung thinking mo nasa inyo bilang lisensyado, nasaan? Dapat alam mo na bata yan. Okay? Okay.
Sunod na katanungan po, pwede po ba kayo maglahad ng mga naging tugon na dapat gawin ng mga mamamayan habang nararanasan ng anumang kalamidad? What? Eh, di ba? Pwede po ba kayo maglahad ng mga naging tugon na dapat gawin ng mga mamamayan? Maglahad? Opo, nararanasan ng anumang kalamidad. Yeah, sabi ko kasi dapat yan yung mga gamit mo. Meron kami nga disaster gamit eh. Dapat nakakondisyon yan. Kung bangka hanapin mo sa amin, wala kaming bangka. Pero meron kami mga vehicle ready for change off. Halimbawa, may nataganan, change off. Meron kami. Tapos mga may itak, meron like that. Those mga gamit. Kailangan nga, nakanda ka lang. Ngayon, pumunta ka doon. Alam mo na nag-iba yung bahay nila, nag-iba yung bahay nila. Pupunta ka doon, titingnan mo lang, magpipicture ka na. Pupunta ka with gamit. Alam mo eh. Eh kung meron yung barangay, meron kami doon. Meron kang itak, meron kang chainsaw. Emergency. Prepare. Sabi, simple nga eh. Dapat you must be 3 steps ahead. Kailangan may gamit ka. Okay? Yun. Kasi kung puro ka lang plano, ala kang gamit, wala yan. Di ba? Sini. Pag may plano ka, maganda yung plano ito ah. Pagdating yan, wala pa na siyang keso. Wala pa na siyang itak. Wala siyang Maraming magaling sila dyan sa plano. Kaya lang, with plan, with gamit. Ganyan talaga yung natural response. Kaya nga pag pumunta yung ambulansya, dala niya lahat. Sinit? Yun, ganun yun. Meron kaming ambulansya rin. Diba? Yun. Ano pa? Bilis. Inaano ko sa baba. Paano ginawa o binuon ng barangay ang kanilang CBD RRM plan? Ano ang kanilang mga naging batayan? Yung mga batayan, yung mga yung mga naranasang mga kalamidad. Naranasang mga ano ba? Ano po ang mga pamamaraan na inyo pong ginagamit sa pagharap sa mga suliraning o kapaligiran sa ating komunidad? Sabi ko nga sa'yo, pamamaraan dyan, yung right response at saka yung tamang response na halimbawa, sabi nga siya, simple. Pumunta dito, nadaganan yung bahay niya ng mangga, huwag ka magdadala ng picture, magdala ka chainsaw, magdala ka hita. O yung makakatulong, siyempre, yung makakatulong, diretso. Kasi, nasusunog siya doon, nagdala ka chainsaw, ba nasusunog siya, chainsaw ang dadalhin mo. Ang dalhin mo, bumbero, tubig, meron kaming, panikolis, tapos yung mga vehicle, kailangan simultaneous. Connect, tawag dito, the proper authority, halimbawa, bumbero, tapos, right response lang, dapat. Kung sabi ko, nadaganan siya, dinala mo, fire extinguisher, that's good. Nadaganan yung bahay niya, dadalhin mo, fire extinguisher, common sense lang yan. Kung ano, right response lang, bilisan lang, at right equipment. Okay? Naintindihan niyo ba? Okay, sige. Ba? Bilang isang mamayang Pilipino, bakit mahalaga po natin paghandaan at maalam ang mga nangyayari sa kalibutan? We don't want to lose life. Mahalaga yung buhay. Saka yung property natin, pinaghirapan natin yan. Nang dahil sa malasigan mo, hindi mo naisip yung bubong mo, nawawala na. Eh, ikaw mismo nakakalam. You yourself, alam mo yung bubong mo mahina. Pero dahil sa kalasigan mo, hindi mo, ay malulus yun. Hindi dapat. Mahirap kung mawalan. Yan ang pinakamahirap. Mahirap mawalan ng buhay, property. Yun ang pagandaan. Kasi mahirap yan eh. Pinagandaan natin yan. Pinagpaguran natin yan. Especially yung life. Hindi na mababalik yan. Yun na ako. I love yung huwag sanang umabot tayo sa ganon. But of course, with the help of the one on top. Kaya ako may utak na ganito malapit ako. That's it. Nothing more, nothing less. Kaya ako mayroong pag-iisip na ganito. Hihigayin. Okay? Okay. Yan na.
Makabayang araw po sa inyo, officials. Kami po ay mga mag-aaral sa Gospel Family of Pampanga Incorporated mula sa Kaitang Kasabu, napakal na Bethlehem Lourdes. Ako po si Jeremy Antonio. Ako po naman po si Patis Spirits Isabel at narito kami upang magsaisip ng mga impormasyon para sa aming gawain ngayon po. Bago ang lahat, maaari po ba kayo mapakilala? Meron po kami kaunting suggestion tungkol dyan. Ako po si Kagawad ng Pagkakas. Barangay Kagawad dito sa Barangay Valdes. Nakatira ako sa Rodriguez Street, Bandang School. Ilang taon na po siya 54 years old. na-identify po? Mag-iisang taon pa lang sa Rodriguez. Ay, bagong halala ako. Ano po yung mga pangunahing mithiin po ng DRRM plan ng barangay? Ang tinitingin namin kung halimbawa magkaroon tayo ng sakuna, kailangan yung kailangan yung evacuate, yun ang pangunahin natin pamitiin, di ba? Kailangan meron silang evacuation siyempre na magdadala sa kanila para matirhan nila ng ipagsamantala. Yun ang ano natin. At kung paano natin matibigyan na solusyon ng masakuna na darating. Ano-ano naman po yung mga nais po na maabot ng barangay na makakatulong po sa katuparan po ng mithiin ng DRRM plan? Yun nga, mag-aano tayo ng tulong, mag-alungin tayo ng pondo para sa kanila. At yung pag-prepare sa sakuna, yan yung ating ilog para hindi mag-overflow, pinabisilting na, pinalaliman na para hindi. Tapos may mga nagpa-recraft na. Ano naman po yung mga hamon po ng pangkapaligiran na naranasan po ng barangay? Kailan po ito naranasan? Maaari po ba po sa reset po sa akin? Yun nung pitas na araw, yung ilog natin ay nag-overflow. Yung tubig dumaan sa Sanchez Street hanggang Nares Street. Medyo nabahala tayo doon. Kaya yung mga barangay, mga nakaraang na nagpulang, pinag-recraft na nila, inayos na nila. Kaya safe na sila ngayon. Ano-ano ang mga proyekto na naisagawa ng mga kapag may mga dumadating na po na mga iba't ibang uri ng kalamidad sa ating lugar? Masasabi niyo po ba ito ay naging epektibo? Oo, epektibo yan. Yun yung recraft at saka yung visiting ng team. Hindi na nag-overflow yun. Ang barangay po ba ninyo ay may evacuation center na pinupuntahan ng mga tao kung kailangan po nila na lumikas sa kanilang tahanan? Meron na tayo nakaprepare na evacuation center para sa kanila pagdating ng sakuna. Saan po ito matatagpuan? Ito ay nandito sa ating barangay hall yung gymnasium natin, yung covered court, doon ang inano natin yung evacuation center. Maaari po ba kayong maglahad ng mga naging tulog na dapat gawin ng mga komunidad para malalasan? Maging ano lang, maging magsama lang, tumulong lahat, tulong-tulong. Dapat yung mga lahat ng mamamayan ay magtulong-tulong para lahat makayanan. Tulong-tulong. Paano niyo po ginawa ko dito ng barangay ang CBERRM plan? Ano po ang kanilang mga naging kaya? Dahil tayo ngayon palang nanunungkulan, hindi ako kasama sa pagbuo ng kanilang plano. Sunod naman po, ano po ang mga inyong paraan sa inyong ginagamit sa pagharap sa mga suliranin, pagpapaligiran sa ating pagpapaligiran? Paraan namin. Puro-puro lang kami. Nagmumonitor. Tapos,
ang nagiging yung lahat, parang red alert kami dito. Monitor namin lahat ng mga Para naman po sa akin ng katanungan, bilang isang mamamayang Pilipino, bakit po mahalaga na lagi tayong maghanda at maalam sa mga nangyayari sa ating pong komunidad? dapat tayo maging handa para pagdating dito, alam mo, may mga sakunamang darating, ready tayo. Diba? Para hindi masyadong marami yung magiging preparation. Dapat tayo naman. Maraming salamat po. Okay, thank you. Mabayang umaga po sa inyo. Good morning, Kami po ay mag-aaral mula sa sabi, mula sa kabaitang ikasampu ng mapagmahal na Birhen ng Lourdes. Ako po si Sarah Mayulo Ako naman po si Muhammad. at narito kami upang pag-usapan at magsasalisik ng impormasyon para sa aming paggawa ng Bago ang lahat, mahal ko ba kayong magkakuha? Diyan po kami mag-influence kayo kung Lahat, good morning sa inyo mga sulit. Ako si Kagawad Rolver Pala ng Barangay Andes. Ano-ano ang mga proyekto na naisagawa ng barangay kapag may mga dumarating ng mga iba't ibang uri ng kalamidad sa kanilang lugar? Masasabi ba nila itong naging epektibo? Tuwing nagkakaroon tayo ng disaster o kalamidad, tulong-tulong ang ating mga kabarangay, lalo-lalo na dito sa barangay, mga ating tanod, barangay worker, sa pagkakanda bilang pagkakatulad ng bagyo. Meron naman tayong pagkakanda dito. Bago pa tumating yung bagyo, before 3 days or 2 days bago magkaroon ng bagyo, nagkakaroon tayo dito ng meeting at paghahanda. Parang din po ba ay may mga evacuation center na pinupuntahan ng mga tao kung kailan kailangan nilang umikas sa kanilang tahanan. Saan ito matatagpo? Sa ating mga evacuation center, ang ating barangay, pinapagamit niya yung ating hover course, pwede yung ating BSW office, yung opisina ng SK. Kung sakali mang lumikas, yun ang pinapagamit namin pwedeng gamitan namin apektado. Kasama din dyan yung Chapel Pastoral Council. Meron tayong chapel doon na kumpletong kagamitan sa pagluluto. Yun, handa rin yung Chapel Pastoral Council sa mga Maglahat ng mga naging tuwag na dapat gawin ng mga mamamayan habang nararanasan ang mga kalamidad. Yun, meron tayong tinatawag na pagsusurvey or pagpupunta sa ating mga kabarangay, lalo na yung mga tabing ilog. Yun, pinupuntahan natin yan, tinitignan natin yung kanilang kalagayan. Lalo na yung ilog, kung sa level ng water, kung pataas na, magkakaroon tayo ng, o pinupunta natin sila para abisuhin kung kailangan ng lumikas o hindi. Paano po ginawa o binuo ang barangay CBDRRM plan? Ano ang kanilang mga Paano po ginawa o binuo ng barangay ang kanilang CBDRRM plan? Ano ang kanilang mga Yun, una, bago pa natin ginagawa yung Barangay Risk Reduction Management Council, meron tayong mga pa-training. Humihingi kami ng pa-training sa NDRRMO sa munisipyo. Nagbibigay ng kaalaman sa ating mga kabarangay tungkol sa disaster. Kasama dyan yung SW, yung kami mga kagawad, kasama ni Kapitan. Lahat kami tulong-tulong para magkaroon ng kaalaman sa pagdating sa mga. Yun lamang po sa aming mga session. Maraming salamat po sa pagkakas. Maraming salamat sa inyo. God bless you.
Thank you po. Mabayang araw po sa inyo, okay? Thank you. Kami po ay mag-aaral mula sa sabi ng babaitang ikasampu ng mahal na Birhen ng Diyos. Ako si Sarah Marlene. At ako naman po si Muhammad Shia. Narito kami upang pag-usapan at magsaliksik ng impormasyon para sa aming gawain panlalaki. Bago ang lahat, maaari po ba kayong magpakilala? Meron po kami konting question. Okay, ako po si Barangay Kagawad, Deliver lang dito sa Barangay Valdes at 60 years old. 3 terms sa akong pulan dito sa Barangay Valdes. Ito po ang unang slide. Ano-ano ang mga proyekto na isagawa ng barangay kapag may mga dumating ng iba't ibang uri na kalamidad sa kanilang lugar? Masasabi po ba nila itong epektibo? Para sa amin naman epektibo ito eh. Kasi pagdating na may before na marating ang kalamidad, nakapanamantan yan eh. Pinapadala na kung ano ba, may darating na bagyo o naghahanda ng barangay para tungkol doon sa kalamidad na yan. Tulad ng ano ba, pinaghahanda namin yung kung anong may ibigay ng tulong sa mga tao, yung mga gamit. Para in case na nandyan na yung bagyo, at least naka-ready tayo at saka yung evacuation. No? Kung paano natin i-evacuate kung halimbawa yung mga tao na binaha o kung anong nangyayari sa kanila sa kalamidad. Susunod po, ang barangay po ba ay may mga evacuation center na pinupuntahan ng mga tao na kailangan nilang lumitas sa kanilang tahanan? Saan ito malalagsyon? Ay, opo. Meron kaming evacuation center tulad dito. Nandito yung aming overcourt. Ito ang pangunahing evacuation center. Meron din kami tulad ng mga eskwelahan. Ganyan ang evacuation law ng Pagao. Kaya nga, bago pa lang dumating ang kalamidad, i-prepare na namin yan, yung evacuation. Tatlo po salamat. Maglahad ng mga naging tugon na dapat gawin ng mga mamamayan habang nararanasan ang anumang kalamidad. Okay, binibigyan namin sila ng babala na halimbawa may paparating na bagyo. Iyan ay aming pinapaabot sa kanila na mayroong paparating na bagyo at pinapaganda namin na sa mismo sa kanila maganda na sila tulad ng mga pagkain, mga equipment. Ganon din ang barangay. Ang barangay, laging nakahanda yan. Yung tulad ng mga equipment, ng mga sasakyan, mga gamit na pangkiligtas sa mga tao. Lagi nakaprepare yan. Ang huling tanong, paano po natin ginagawa o pinuko ng barangay ang kanilang CBDRRM plan? Ano ang kanilang naman naging Meron kami yung mga CBRRM meron kami plano na yan, nakalapan na yan. Spread na sa amin bawat, meron kaming committee bawat isa kung anong dapat mong gawin kung dating kami na. Kami mga nangungulan dito, may kanya-kanya kaming trabaho. At ganoon din yung mga sasakupan namin, mga pastures, wala ng mga barangay. Meron kaming nakahanda kung hindi ito pa nandiyan yung kalamidad. Salamat po na yan. Dito na po natatapos ang aming video para sa araw na ito. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kami ang baitang 10 ng mahal na Birhen ni Lourdes. Naway may natutunan kayo para sa araw na ito. Maraming salamat at magpapala ng Panginoon ay lagi sa inyo.